Hi, magandang araw. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagkakaiba ng anxiety, stress at depression. Bagamat may kaugnayan itong tatlong ito, pero may mga pagkakaiba. Narito ang mga pangunahing pagkakaiba ng tatlo. Stress. Normal na sa isang sitwasyon ng katawan, nakakapagod, mahirap, at pressure. Karaniwan itong panandalian at nawawala pagkatapos ng dahilan ng stress. Mga sintomas ng stress. Una, pagkapagod at kakulangan ng enerhiya. Pangalawa, pananakit ng ulo at katawan. Tatlo, hindi makatulog ng maayos. Pang-apat, kawalan ng konsentrasyon. Panglima, irritable at pagiging bugnutin. Halimbawa ng mga sanhi nito: deadline sa trabaho o eskwela, problema sa pera, relasyon o away sa pamilya. Paano ito malalampasan? Magpahinga at maglaan ng oras para sa sarili. Mag-relax sa pamamagitan ng pag-ehersisyo at paghinga ng malalim. Iwasan ang sobrang pag-iisip na hindi mo kayang kontrolin. Ano naman ang anxiety, pag-alala o pangamba? Ano nga ba ito? Labis at madalas na pag-alala sa hinaharap, kahit walang malinaw na dahilan. Karaniwang may kasamang takot at kaba, kahit hindi naman laging may panganib. Mga sintomas nito: mabilis sa pagtibok ng puso o paninikip ng dibdib, pangangamba na hindi mapigilan, hirap sa paghinga o pakiramdam na parang mahihimatay, problema sa pagtulog, kawalan ng focus o pagkabalisa. Mga halimbawa at sanhi: labis sa pag-alala sa trabaho, pera o kalusugan. Takot sa pagsasalita sa maraming tao o social anxiety. Trauma o masamang karanasan sa nakaraan. Paano ito malalampasan? Pagsasanay ng deep breathing or mindfulness. Pag-iwas sa labis na caffeine o alcohol. Pagtanggap ng suporta mula sa pamilya, kaibigan o therapist. Ano naman ang depression? Matinding kalungkutan o pagkalugmok. Ano nga ba ito? Isang kondisyon na may matagalang pakiramdam ng lungkot, kawalan ng pag-asa, kawalan ng gana sa buhay. Isang kondisyon na may matagalang pakiramdam, pagkalungkot, kawalan ng pag-asa sa buhay. Hindi lang ito isang simpleng bad mood. Ito ay isang mental disorder na maaaring mangailangan ng professional na tulong. Ano ang mga sintomas nito? Patuloy na lungkot o kawalan ng interes sa mga dating kinagigiliwan. Pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at walang gana sa buhay. Pakiramdam ng kawalan ng pag-asa o kawalan ng halaga. Babago sa gana sa pagkain, sobrang pagkain o walang ganang kumain. Hirap sa pagtulog o sobrang pagtulog. Pagkakaroon ng negatibong pag-iisip. Ay nauuwi sa suicide thought. Halimbawa ng mga sanhi: trauma o malungkot na pangyayari sa buhay. Halimbawa, pagkawala ng mahal sa buhay. Problema sa pamilya, trabaho o relasyon. Imbalance sa brain chemicals or biological factors. Genetic o namamana sa pamilya. Paano nga ba ito malalampasan? Regular na pakikisalamuha sa mga taong magbibigay ng suporta. Pagiging aktibo sa mga bagay na magbibigay saya sa'yo. Konsultasyon sa mental professional kung malala na ang nararamdaman. Paano malalaman kung ano ang nararanasan mo? Kung ito ay panandalian at dulot ng isang particular na sitwasyon, ito ay stress. Kung isang madalas na pag-aalala
Kahit walang malinaw na dahilan, ito ay anxiety. Kung ito ay matagal nang nararamdaman at wala na talagang pag-asa, ito naman ang depression. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga ito nang matagal at naaapektuhan na ang iyong pang-araw-araw na buhay, mahalagang humingi na ng tulong sa isang professional mental health. So, kung meron kayong mga comment, katanungan at gustong talakayin, mag-comment lang sa baba. Salamat sa panonood.